Pagpasok nga ng ating bida sa kanyang kwarto ay tinitignan nito ang direksyon na binigay sa kanya. Mula sa Luo City ay magtutungo siya sa Russia upang maiwasan o umiwas sa mga lugar na nasasakupan ng CDA. Sunod ay magtutungo siya sa Sweden upang pag-usapan ang pagtutulungan ng Immortals at Dragnet. Naalala nga agad ng ating bida si Coral at malapit na daw niya itong makita ulit. Pero kinurot nito ang kanyang sarili nang matigil na ang pag-iisip ng kung ano-ano pa. Sabay sinabing hindi talaga gagawing madali ni Nieting ang lahat para sa kanya at mukhang front lang ang pagprotekte niya sa mga sasamahan niyang grupo. At ang goal talaga sa pagpapadala sa kanya sa ibang bansa, ay ang magamit ni Nieting ang ugnayan ng ating bida at ni Coral upang mapag-ibayo at matuloy ang pagtutulungan ng Immortals at Dragnet. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone, at iniisip kung bakit nagtitext pa sa kanya itong si Yishaw kahit gabi na. Sinabi nga ni Yishaw na tapos na ang tavern na napag-usapan nila nung nakaraan, at tinatanong kung makakapunta ba ang ating bida bukas sa tavern. Bigla ngang nagningning ang mga mata ng ating bida matapos mapag-alaman na tapos nang gawin ng tavern at mas maasahan nga daw talaga si Nolan K kaysa kay Yishaw, at sinabi kay Yishaw na magtutungo siya bukas. Pagdating niya sa tavern ay agad na nagduda ang ating bida kung maaasahan nga ba talaga si Nolan K. Malamang nga daw na ang pangalan ng tavern na ito ay ang pinakamahaba sa lahat ng tavern na alam niya. At dahil nga sa pangalan ng tavern nila ay iniisip nito kung may tao bang nasa tamang pag-iisip ang magtutungo upang tumira dito. Sa pagpasok nga niya ay agad naman siyang sinalubong ni Nolan K at iniimbitahan na kumain sa kanilang bahay. Pero nagmamadali namang sumingit si Yishaw at sinabing kakabukas lang ng negosyo nila kaya mas mainam kung dito na lang sila kumain at huwag nang papuntahin ang ating bida sa kanilang bahay. Kaya naman nagalit si Nolan K kung bakit ayaw nitong papuntahin ang ating bida sa bahay nila, at malamang nga daw na may tinatago pa itong pera na maaari na namang mabisto ng aksidente. Ilang sandali pa matapos siyang bugbugin ay sinabi ni Yishaw na pag-usapan na muna natin ang negosyo. Sinabi nga ni Yishaw na nagbukas din ng tavern ang mga taga-Liu Village sa baba ng bundok at mukhang nais makipagkumpetensya sa kanilang negosyo, kaya tinatanong ang ating bida kung ano ang dapat nilang gawin. Liu Village na naman wika ng ating bida sabay sinabing hindi pa siya tapos sa mga taga-Liu Village matapos ang ginawa sa kanilang magkapatid. Pero sa tingin daw ng ating bida ay hindi nila kailangan na pag-aksayahan ng oras ang mga taga-Liu Village. Dahil sa mas maganda ang posisyon ng tavern nila at mas mataas ang enerhiya o superpower sa pwesto nito. Dahil nga sa mas mataas ang daloy ng superpower dito ay pwede nilang sabihin na nakakataas ang tavern nila kumpara sa iba, habang iniisip na pwede niyang ayusin o pataasin pa ang daloy ng superpower sa tavern nila kung kinakailangan. Tama wika nga ni Yishaw dahil sa mas nanaisin daw gumastos ng mga tao ng mas malaking pera kung maganda naman ang mabibigay na benepisyo ng tavern nila kumpara sa iba. Hanggang sa may biglang dumating at nagtatanong kung may bakanteng kwarto ba sila. Nag-heart-heart pa nga ang mga mata ni Yishaw matapos niyang makita ang kagandahan ng babae na nag-inquire sa kanila. Pero nabiyak ang puso nito at napalitan ng luha matapos niyang maramdaman ang init ng pagmamahal ni Nolan K sa kanya, sa pamamagitan ng isang uppercut. Kailangan nga daw makontrol ni Yishaw ang sarili niya wika ni Nolan K na nasisilaw sa kagandahan ni Yunyi o puppeteer. Mabilis namang lumapit ang ating bida kay Nolan K, at sinabing patuloyin na nila ito kaya iniisip ni Nolan K kung sino ba ang babaeng ito at nag-aapura si Lu Shu na bigyan siya ng kwarto. Lumapit nga si Nolan K at sinabing madami silang bakanteng kwarto at bibigyan pa siya ng 20% na discount dahil ito ang unang araw na nagbukas ang kanilang tavern. Mabilis nga itong pinapasok ni Nolan K upang ipakita ang mga kwarto sa puppeteer habang ang ating bida ay mabilis din namang naglakad palabas ng tavern habang iniisip na kailangan niyang mag-report kay Nieting agad-agad. Paglabas nga niya ay mabilis itong tumakbo pababa ng bundok habang kausap si Nieting sa cellphone, nagagalit nga ito kay Nieting at sinabing hindi mo ba magagawa ng mas maayos ang trabaho mo, sabi mo naglaho ang puppeteer bakit andito siya ngayon sa Liu Village. Pero tinanong lang naman ito ang ating bida kung siya ba ang sinadya ng puppeteer o kung kilala na ba siya nito. Lalo ngang nagalit ito at sinabing, kung ako ang sadya niya tingin mo ba buhay pa ako ngayon at kung nakakausap mo pa ako, ang tavern kung nasaan ako ay may mataas na superpower, kaya malamang na nagtungo siya doon dahil magandang lugar ang tavern namin para sa cultivation. Tigil-tigilan mo na yang Kate tanong mo at magtungo ka na dito para mapatay na ang punyetang puppeteer wika pa nga ng ating bida. Pero sinabi lang naman ni Nieting na masyadong malapit sa Luo City ang Liu Village.
Naisip nga ng ating bida na madami ang madadami at mamamatay pag naglaban ang dalawang A-rank malapit sa kanilang lugar. Dahil ang dragnet at snares nga daw ay di tulad ng kamisyon na hahayaang mapahamak ang mga pangkaraniwang tao sa kanilang nasasakupan. Tinanong nga niya si Nieting kung ano na ang dapat nilang gawin. Sinabi naman ni Nieting na tatawagin niya si Tandang Bailey at iba pang snares upang magtungo sa tavern at bantayan ang puppeteer. Habang mabilis ngang tumatakbo ang ating bida ay sinabi din ni Nieting na ang grupo nila ay aalis na ngayong gabi upang magtungo sa ibang bansa. At kung ang puppeteer nga daw ay talagang siya ang sadya, hindi naman ito magpapakita sa kanya ng ganun-ganun na lang, dahil kung nanaisin ng puppeteer na patayin ang ating bida ay madali lang umano itong magagawa ng puppeteer. Habang patuloy nga na tumatakbo ang ating bida pababa ng bundok ay iniisip na ang pagpunta niya ng abroad ngayon ay parang pagtakas. Isa pa ay masyado umanong mabilisan ang pagpapadala sa kanya sa abroad kaya naman siguradong mag-aalala at magagalit na naman sa kanya ang kapatid niya. Matapos naman ang tawag nila ay tinanong ni Zujin kung bakit hindi sinabi ni Nieting na ang tungkol sa nalalaman nila. Dahil ang puppeteer nga daw ay patungo sa India at nagta-travel ito katulad ng sa mga pangkaraniwang tao kung saan nananatili lang ito sa isang lugar ng ilang araw. Pero magandang pagkakataon nga daw ito upang mapalayas sa kanilang bansa ang buweset nating bida kaya hindi niya umano sasayangin ang pagkakataong ito kahit paalam na nila na nagkataon lang ang pagpunta ng puppeteer sa kanilang bansa dahil ito ang pangkaraniwang ruta papunta ng India at hindi talaga alam ng puppeteer o hindi talaga ang ating bida ang sadya niya dito. Mautak ka talaga wika naman ni Zujin dahil ginagamit nga ni Nieting ang takot ng ating bida sa puppeteer upang mapapunta ito sa ibang bansa. Pero kahit papano daw ay alam na nila na nais samantalahin ng puppeteer ang kasalukuyang sitwasyon ng India upang makipagtulungan sa mga ito. Pero mukhang hindi naman daw ganun kasimple ang lahat wika ni Nieting, mula sa airport at kaparehas na eroplano tapos ngayon ay sa Liu Village naman, hindi pwedeng pagkakataon lamang ang mga ito, tamang wala pang ang ginagawa ang puppeteer ngayon pero malamang sa nakilala na niya si Lu Shu. May punto ka wika naman ni Zujin. Pero mas mainam daw na isipin nilang may hinahanap ito sa Luo City o may hinihintay siya. Kaya tinanong ni Nieting kung ang tinutukoy ba ni Zujin ay ang ruin sa Longmen Mountain sa Luo City. Pero hindi niya daw sigurado, sabay tinanong kung tama ba ang desisyon ni Nieting na pasamayan sa grupo ang ating bida, dahil mas bagay daw kay Lu Shu na gumalaw ng mag-isa kaysa may kasama. Tinanong nga ni Nieting kung kanino siya nag-aalala kung sa ating bida ba o sa mga makakasama niya. At sinabi nga ni Zujin na sa mga makakasama ni Lu Shu siya nag-aalala. Alam mo naman pag nanginig ang utak ni Lu Shu, baka mabaliw ang mga kasama niya wika pa nga ni Zujin. At biglang ang nabahing si Li Teng o ang ating bida na kasalukuyang gamit ang pagkatao o pagkakakilanlan ni Li Teng. Biglang ang may humawak sa balikat nito, at tinanong kung siya ba si Li Teng ang bagong miyembro ng grupo nila. Nagpakilala nga ito bilang si Xia Rensheng, ang team leader ng kanilang grupo. Samantala sa isang train kung saan nakasakay ang kanilang grupo ay masyadong maingay ang mga kasamahan nilang individual cultivator, kaya naman naiinis ang ating bida dahil hindi siya makatulog. Napatayo pa nga ang isang ito habang sinasabi na panalo na naman siya, at iniisip nga ng ating bida na masyado silang energetic, dahil hindi pa daw tumatahimik ang mga ito mula nang sumakay sila sa train. Hanggang sa mapansin niya ang mga barhang nakatago sa kamay ng loko. Pinitik nga ito ng ating bida, dahilan upang mapunit ang manggas ng kanyang kasuotan at nahulog ang mga tinatago niyang baraha na kinagulat naman ng mga kalaro niya. Habang pinupulot nga niya ang mga baraha ay minumura ito at sinabing ang tigas ng muka para mangdaya, sabay pinapabalik ang pera nila. Pero sinabi lang naman niya na wala siyang pera at buhay lang ang meron siya. Pwede naman daw nilang kunin ang buhay niya kung kaya nila siyang talunin. Nagtungo naman sa kanila ang isang nakatakong, at sinabi na manahimik sila dahil hindi makapag-concentrate ang mga pangkaraniwang tao sa grupo nila. Pero sinabi naman ng lalaking individual cultivator na may trabaho din naman sila at tingin daw ba ng babae na mas nakakataas siya sa kanila. Pero tinanong naman siya ng babae kung nakakatulong ba sa kanilang trabaho ang pag-iingay at laro nila ng baraha. Kaya naman lalo pang nagkainitan ang mga ito, at iniisip nga ng ating bida na mahihirapan ang mga elite sa pakikipagdiplomasya o pangkaraniwang tao na patigilin ang mga individual cultivator, at kung dapat na ba niyang tulungan ang mga ito, hanggang sa tinanong ng babae kung paano nila aasahan ang grupo ng mga bastos na individual cultivator na magagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho, dahil matapos nga daw sumakay sa train ng mga ito ay masyado silang may ingay at nagsusugal pa.
Yung isa nga doon natutulog pa, wika nga ng babae habang tinuturo ang ating bida, at muli tinanong ng babaeng ito kung paano nila matatapos ang kanilang misyon kung hindi naman nila pinag-aaralan ang patungkol sa mga kalaban nila upang makapaghanda sila. Nangiti na nga lang ang ating bida habang iniisip na hindi niya matatanggi ang sinabi ng babae, at mukhang hindi daw ganun kadaling makaaway ang mga elites na ito kaya hahayaan na lang niya silang mag-away. Sakto naman dumating ang kanilang team leader upang patigilin sila sa bangayan at sundin ang patakaran nila. Sabay sinabing magpahinga na kayo. Agad na silang nagtungo sa kani-kanilang mga upuan, kaya naman iniisip ng ating bida na hindi papalag ang mga individual cultivators sa dragnet at snares pag nasa publiko sila, at sa wakas ay magkakaroon na din daw sila ng katahimikan. Iniisip din naman ng ating bida kung ano na ang natuklasan ni Nieting patungkol sa puppeteer, na mukhang nag-e-enjoy sa masasarap na pagkain sa kanilang lugar. Bahagya nga itong nainis matapos makita ang mga larawan ng puppeteer dahil nga sa nag-enjoy ito sa kanyang bakasyon habang ang ating bida ay gamit ang pagkakakilanlan ng iba upang tumakas. Mabilis nga itong naupo at pag nag-level up daw siya ay sisipain niya sa tumbong ang puppeteer, sabay tinignan ang kanyang solar system upang malaman kung ilang points pa ang kailangan niya. At nagulat nga ito kung saan halos tumayo pa ang mga buhok niya nang makita niya na 50,000 na lang ang kailangan niya upang mapagliwanag ang pang-7 bituin. Kaya naman kailangan niya daw mag-apura upang maipanagad ang kakulangan na ito. Habang naninigarilyo naman ang kanilang team leader ay iniisip kung bakit mga sakit sa ulo ang binigay na tao sa kanya lalo at ito pa lang ang unang beses na maging team leader siya. Mukhang kailangan nga daw niyang seryosohin ang payo ng senior niya upang magkaroon ng mapagkakatiwalaan na tauhan at makakasama sa paggawa ng desisyon at bantay sa mga pasaway na miyembro niya. Hanggang sa napatingin ito sa ating bida dahil siya lang daw ang hindi pa napapaaway magmula nang mabuo ang kanyang grupo at mukhang madali lang utusan o mapasunod. Habang patungo nga ang team leader sa ating bida ay iniisip nito kung si Liteng na ba ang pipiliin niya bilang vice team leader. Pero bigla itong magtaka nang nilabas ng ating bida ang mga stinky tofu at nagsimulang umamoy sa train. Laglag pa nga at luwa mata nga ang kanilang team leader dahil nakuha pang magtulog-tulugan ng ating bida. Napapaisip nga ang team leader sa kung bakit nito nilabas ang stinky tofu kung hindi naman pala niya kakainin agad. Hanggang sa umalingasaw na nga ang stinky tofu sa buong train, kaya naman sunod-sunod na ang pasok ng negative points sa ating bida. Kakaiba nga ang ngiti nito habang iniisip na mahilig mag-asaran at mang-inis ang mga kasama niya kaya paparusahan niya sila. Kung ano ang ginawa niyo ay ibabalik ko din sa inyo, wika pa nga nito. At sumabog nga ang mataas na negative points. Pero mula kay Xiaoyu nga lang kaya nagtataka ang ating bida kung bakit tila masyado ang galit nito sa kanya. 30 minuto nga ang nakalipas, habang pauwi ang magjuwa na ito ay napansin nilang naglalakad si Xiaoyu, na agad namang tinawag ni Nolan K upang imbitahan sa kanilang bahay, kaya naman masyado ang reaksyon ni Yishao. Teka sandali lang, wika pa nga nito. Pero tinignan siya ng masama ni Nolan K kaya hindi na ito nakapagsalita at naiyak na lang. Pagdating nga sa kanilang bahay ay iniisip ni Yishao na si Xiaoyu ay hindi naman si Lu Shu, kaya ayos lang daw siguro na papuntahin ito sa kanilang bahay. Pero biglang tinanong ni Xiaoyu kung bakit tila may kakaiba sa sinusuot niyang tsinelas, at hindi na nga nakapagsalita si Yishao nang marinig niya ang sinabi ni Xiaoyu. Nakagat na nga lang nito ang lahat ng kanyang daliri, dahil bistado na naman ang pagtatago niya ng pera, kaya mo pala pinag-aaralan ng pananahi upang makapagtago ng pera sa akin, wika nga ni Nolan K. Iniisip lang naman ni Yishao na natuto na siya ngayon, basta malapit ang pamilyang Lo o magkapatid ay walang magandang mangyayari sa kanya. Samantala kinabukasan habang nasa labas sila ng airport ay sinabi ng babae na ang Frozen Land ay kontrolado ng dalawang makapangyarihang organisasyon sa lugar na ito, ang Polar Bear at Linnet. Mas mahina naman daw ang Polar Bear kaysa sa Linnet pero halos lahat ng resource na kailangan nila ay nasa Polar Bear, at ang pinaka-goal nga daw nila ay makapagbenta ng flying swords. Iniisip nga ng ating bida na nais nilang gamitin ang pakikipagpalit ng kalakal sa mga maliliit na organisasyon upang makalakam ng resources at ma-improve ang internasyonal na katayuan ng Dragnet. Hanggang sa bigla nitong napansin ng ating bida na nakikinig sa kanila, kaya naman mabilis silang lumayo sa ating bida, kaya iniisip nito na ayaw siyang tabihan ng mga elites na ito at dahil daw kaya ito sa nangyari kagabi. Habang patuloy ngang nangungulangot ang ating bida ay dumating din ang mga individual cultivator at tinatanong kung siya yung kumain ng mabahong tofu kagabi. Paglapit nga nito sa ating bida ay tinapik niya ang balikat nito at sinabing,
Gamitin mo naman yang utak mo para makapili ng mas maayos na pagkain lalo kung wala ka sa bahay mo maliwanag ba, dahil kung uulitin mo pa ang ginawa mo ay mananagot ka sa akin. Dahil nga sa pinagbantaan niya ang ating bida ay nangiti ito habang iniisip na sila naman ang may nais na masaktan, pero magandang pagkakataon na din ito upang subukan kung hanggang saan ang lakas ng mga individual cultivator na ito. Habang hawak at pinipiga nga ng ating bida ang kamay nito ay iniisip niyang mahinang nilalang ang mga ito at walang utak, kaya malabo din daw na mapapakinabangan ang mga ito pag nagkaroon ng labanan. Sinabi nga ng ating bida sa kasama niyang hambog na nagkamali siya ng pinagbabantaan, at sa susunod ay wag na siyang makikialam sa nais gawin ng iba lalo na sa pagpili ng pagkain. Umiiyak na nga ito habang iniisip kung D-rank ba ang ating bida, i-rank nga daw siya tulad ng iba pang individual cultivator na kasama nila pero hindi niya maalis ang kanyang kamay sa mahigpit na pagkakahawak ni Liteng. Habang nanginginig na nga sa sakit ang individual cultivator ay sinabi ng babaeng ito na pare-parehas talaga kayong walang modo. Kaya naman biglang binitawan ng ating bida ang kamay ng hambog, at iniisip na sana tigilan na ng babaeng ito ang pagkumpara niya sa ating bida sa mga individual cultivator. Iniisip na din ng ating bida kung may galit ba ang mga elites na ito sa mga individual cultivator kaya ganun na lang siya kung magsalita. Ilang sandali pa ay may namamalimos na lumapit sa kanila, habang ang mga individual cultivator ay iniisip na walang tanga ang maniniwalang pulubi ito. Dahil ayon sa kanila ay professional na peking pulubi ang lalaking ito. Miss Ganda, isang araw na akong hindi nakakakain, baka pwede mo naman akong tulungan, wika nga ng peking pulubi na ito, at agad naman siyang binigyan ng babaeng ito ng $10. Matapos nito ay biglang nagpaalam ang pulubi habang ang mga individual cultivator kasama ang ating bida ay hindi makapaniwala na nagbigay ang babae ng pera, sa halata namang peking pulubi. Tinanong nga siya ng ating bida, sa tingin mo paano niya nalaman na maganda ka kung talagang bulag siya? Hindi mo ba naisip na niloloko ka niya? At bigla nga nitong naisip na manloloko ang lalaking nanlimos sa kanila, sabay nagbigay ng negative points sa ating bida. Natuwa naman ang ating bida dahil hindi nga daw niya niloko ang babae, pero binigyan siya ng libreng negative points. Sinamantala pa nga ng ating bida ang inis nito at sinabing, hindi naman nasayang ang $10 mo dahil tinawag kanyang maganda. Dahil kung ako lang ay hindi naman kita tatawaging maganda kahit bigyan mo pa ako ng $100, pwera na lang kung $1,000 yan. At sinampal nga siya ng sandamakmak na pera sa muka, kaya naman maya't maya ang sabi ng ating bida ng ganda sa kanya kung saan ay kinukunan pa niya ito ng litrato. Habang iniisip na negative points lang naman sana ang gusto niya mula sa babaeng ito, pero kumita pa siya ng pera nang wala sa oras. Lumapit naman ang kasama niyang hambog at sinabihan ng ating bida na makapal ang muka, sabay tanong kung tatawagin ba siyang astig ng ating bida kung magbabayad din siya ng $1,000. At dahil nga sa sinabi niyang makapal ang muka ng ating bida ay kailangan daw $10,000 ang ibayad niya upang tawagin siyang astig, dahilan upang mainis siya sa ating bida at magbayad ng negative points. Ilang sandali pa ay tumatakbo naman ang team leader nila patungo sa kanila at sinasabing may masamang balita. Ang polar bear nga daw ay inubos ng linet, kung saan ay napatay ang lahat ng miyembro nito at ang natitira na lang ay ang leader ng polar bear na kasalukuyan pang nagtatago. Hindi nga sila makapaniwala sa binalita ng kanilang leader dahil ilang araw at gabi daw ang ginugol nila upang pag-aralan ang relasyon ng polar bear at linet, pero ang pinakamasaklap daw ay nasayang ang lahat ng effort nila sa pagpunta dito. Natawa nga ang mga individual cultivator na ito. At kahit wala daw siyang alam patungkol sa linet at polar bear ay isa lang ang masasabi niya. Ito ay ang hindi maaasahan at mapagkakatiwalaan ang kasanayan at kaalaman ng mga tinatawag nilang elite. Bigla namang sumingit ang isa pa nilang kasama upang patigilin sila sa sisihan nila. Magkakasama nga daw silang nagtungo dito at iisa lang din ang layunin nila kaya walang dapat sisihin. Ang tanong daw ngayon ay kung ano na ang dapat nilang gawin, at kung nagbigay na ba ng bagong utos ang mga nakakataas. Meron na nga daw bagong utos, wika ng team leader, pero hindi daw niya alam kung tama ba ito. Nais nga daw silang papuntahin sa South Africa upang pangunahan ang pakikipagnegosasyon sa EO patungkol sa pamumuno o pag-control sa isang espesyal na minahan. Nasisiraan na ba ang boss ninyo, wika nga ng mga individual cultivator? Dahil ang South Africa daw ay kasalukuyang magulo o nagkakagulo dahil sa minahan ng espesyal na metal, at halos araw-araw nga daw ay nag-aaway at patayan ang mga cultivator at seller sa lugar na yun.
Pinakita naman ng team leader nila ang isang invitation at sinabing hindi nila kailangang magpanik, kontrolado na nga daw ng EO ang lahat ng minahan sa South Africa at ngayon ay nais nilang ibenta ang mga ito, kaya inimbitahan nila ang malalaking organisasyon sa buong mundo upang magkaroon ng bidding. Sa madaling salita ay hindi tayo pupunta ng South Africa upang makipaggyera, at dahil sa EO ang nagpadala ng invitation ay sila din ang responsable sa kaligtasan ng lahat ng pupunta. Pero lalo namang natakot ang mga ito at naiyak, habang sinasabi na wag mo na kaming gawing tanga team leader hindi sibilisadong tao ang mga cultivator. Isa pa ay puro B-rank ang representatives ng ibang organisasyon diba? Pero isa ka lang si rank paano mo sila lalabanan pag nagkagulo wika pa nga nila. Habang pinapanood nga silang nagkakagulo ng ating bida ay iniisip nitong hindi na niya pwedeng itago ang kanyang pagkatao, dahil mukhang masisira na daw ang grupong ito pag hindi pa siya nagpakilala. Magpapakilala na nga sana ang ating bida, pero bigla namang sumingit si Ganda. Sinabi nga nito na ang elite team ay magtutungo sa South Africa kaya kailangan nila ng impormasyon patungkol sa EO. Tinanong naman ng mga individual cultivator kung nababaliw na ba siya. Dahil maging mga cultivator nga daw ay mag-aalinlangan na magtungo sa South Africa, ordinaryong tao ka lang naman saan ka humuhugot ng lakas ng loob wika pa nga nila. Pero sinabi naman niya na kung kailangan ito ng organisasyon ay dapat niya itong gawin, kahit pabuhay niya ang kapalit ay susubukan niyang matapos ang binibigay na trabaho ng dragnet at snares. Hindi ako tulad ng iba dyan na puro yabang lang pero umuurong ang itlog sa takot wika pa nga nito. Napamura nga ang mga ito habang tinatanong kung iniinsulto ba niya ang kanilang pagkalalaki, na mukhang epektibo naman dahil nga sa inis nila ay sinabi nilang magtutungo na din sila sa South Africa at hindi magpapadaig sa mga elite na pangkaraniwang tao lang naman. Namangha nga ang ating bida dahil hindi daw pala siya basta maganda lang, dahil bukod sa malakas ang loob niya ay magaling din sa pagsasalita at nakontrol nga niya ang sitwasyon dahil sa ilang salita na binigkas niya, kaya naman hindi daw dapat maliitin ng ating bida ang mga elite na ito. Habang ang kanilang team leader ay hindi naman alam kung dapat ba siyang matuwa dahil nagkasundo ang buo niyang team na magtungo sa South Africa, habang umiiyak nga ito ay sinabi niyang magtutungo sila ng South Africa ngayon din.